Okay, so hello guys! Hello mga katipid tips! So ngayon tayo po ay nakapamalengke na ulit. So meron na tayong Noche Buena. Siyempre ang kapartner nun ay Medianoche. So budget pa rin yung ginawa po natin dito, 1,500 pesos. So ang tanong is napagkasya ko po ba yung 1,500 pesos sa 7 dish na gagawain po natin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli kasi meron din po tayong costing dito kung magkano nga ba talaga yung inabot ng pinamalengke po natin. Okay? So wag na natin patagalin pa, mag-start na po tayo. Set aside lamang po natin para makapag-start na po tayo ng ating pagluluto. Kasi diba kapag New Year, dapat may prutas. So meron din. Naku, ang tanong, kasya nga ba yung 1.5 na dinala ko? Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli. At meron pa tayong ham. Oh, diba? Una natin gagawin ay yung pinaka-fruit salad po natin. Lagi tayong may dessert. Pinakamura sa nakita kong brand. So, gagamit tayo ng isang cream densada. Bali, ito po ay chinilled ko na. So, gagamit tayo dito ng mixer. Pero kung wala naman tayong mixer, so, pwedeng Wire-Wix naman po yung gamitin po natin. So, tsatsagain lamang po natin hanggang sa mag-double yung cream densada po natin. Kapag na-mix na po natin, pagsamahin na po natin yung ating fruit cocktail at ito pong ating cream densada. So, 2 ingredients lamang po ito. Kasi yung cream densada po natin is meron na po siyang tamis. So, ito, pwede na po itong kainin. Pero ang gagawin ko is patitigasin ko pa siya sa ref. Kaya ito yung inuna natin. Kasi habang nagluluto tayo, is may time pa siyang tumigas sa freezer po natin. Para siyang ice cream. Diba? Fruit salad ice cream. Babalikan na lamang po natin ito mamaya. Kapag tapos na po tayo sa lahat ng dish po natin. Kung meron kayong mga ayuda ni Mayor ng mga fruit cocktail o so, diba? Bawas na yon sa pinakang expenses po natin. At sa pangalawang dish naman po tayo. So, yung ating ham pineapple glaze naman po yung gagawain po natin. Gagamit tayo ng ham kahit anong brand. Pineapple juice, tapos yung sliced pineapple para mas magandang tingnan. Hindi ng konting sugar, so pwede. Okay, so etong ham, ilalagay lang po natin sa isang kaldero. Kasi lulutuin lamang po natin ito saglit. Ito naman, pwedeng hindi na natin lutuin, diba? Kasi kumbaga prito-prito lang is okay na. Kumbaga ready to eat na siya. Pasososyalin lamang natin ng kaunti. Okay, lulutuin natin saglit sa pineapple. Nasasaktan ba yung pineapple? Pineapple. Tama na ba yun? Pakinig nyo ba yun? Pag naririnig ako lagi nung anak kong maliit, lagi akong kinukorek sa grammar lagi sa English. Kasi pineapple yung tawag ko. So, ilalagay na natin tong isang lata na to. 220 ml. Tapos dito halimbawa, kung talagang budget na budget pa tayo, yung pinakang sabaw ng fruit cocktail natin is pwede po natin gamitin. Yan, yung ating slice na pineapple, 136 gram. Ito optional. Pwedeng isama nyo sa pagluluto. Pwede rin namang hindi na. Ang gagawin ko is itatoppings ko na lamang siya. Para manamis-namis, maglalagay ako ng mga 2 tablespoon ng sugar. Pwede na po natin itong dalahin sa paglulutuan po natin. So, mamaya kapag kumukulo na yan, paikot-ikutin ko lamang yung pinakang ham po natin. Pwede naman siyang lutuin na slice na, pero ako, mas type ko yung buo. Para pag in-slice ko, is kitang-kita yung pinakang laman ng ham po natin. Okay, so after 15 minutes, talagang kulong-kulo na yan. At medyo nag-evaporate na din yung ating pineapple. So, malapot na po itong ating sauce. So, isa-set aside lamang po natin ito. At kapag malamig na, pi-plating lamang po natin, i-slice at lalagyan po natin ng toppings na pineapple, diba? So, yummy-yummy na yan. So, yung patatlong dish naman po natin ay gagawa po tayo ng sizzling meatloaf and hotdog. So, kung medyo nagbabudget pa po tayo, pwedeng sizzling meatloaf lang or sizzling hotdog lang. Pero ako, ang gagawin ko is pagsasamahin ko. Tapos, bumili tayo ng kalahating kilo ng hotdog, pero hindi po natin ito ilalahat. Matitira is meron po tayong paggagamitan pa nito mamaya. Isa-set aside lamang natin to. At ito lang yung gagamitin natin. 3 pieces.
So, itong hotdog, gagayatin ko siya ng bilog-bilog. At yung atin naman pong meatloaf is gagayatin naman po natin ng square-square. So, nakadepende sa atin kung ano yung type nating gayat. Kung anong type nating slice. Okay, so after po nito, ipiprito lamang po natin itong ating meatloaf at hotdog. So, habang nagpiprito po tayo, gagayatin na din po natin itong ating lara. Kalahati lamang po yung gagamitin po natin. Kasi yung kalahati ay meron pa po tayong paggagamitan. At ito pong ating sibuyas na puti. After po natin magprito ng ating hotdog at ng ating meatloaf, ngayon itong ating sibuyas na puti at yung ating pong lara ay piprituhin din po natin saglit. So dito sa pinagprituhan nating oil, babawasan lamang po natin ng kaunti. Maglalagay ulit ako dyan ng kaunting sibuyas, oyster sauce, ketchup, so lahat na natin ng 200 grams. Maglagay natin tayo ng paminta, 5 piso lang yung binili natin. Yan, makakabili tayo ng mga tingi-tingi sa mga bilihan talaga ng gulay or talipapa. Pwede na natin ilagay yung ating meatloaf, hotdog. Ayan, so diba? Ang dami na nito mga katipid tips. Ilagay na ang bell pepper at yung ating onion. Sobrang bango. Dito kung gusto nyo ng spicy, pwede itong pampulutan, diba? So lagyan nyo ng sili kung gusto po ninyo. So ako is hindi na kasi gawa ng ating mga bagets. Pwede na po nating patayin yung apoy at ililipat naman po natin sa ating sizzling plate kung meron po tayo. So kung wala, is pwede na po dito sa kawali po natin. Ayan, ang ganda-ganda oh, kulay-kulay. So dito makakagamit po tayo ng 2 sizzling plate kasi medyo madami po yung niluto natin. Ayan, painitin lamang po natin saglit. Meron tayong biniling 5 pisong margarine. Hahatiin po natin ito sa 2 sizzling plate po natin. Importante yung pagpiprito muna ng ating white onion at ng ating bell pepper para lumabas yung aroma, yung flavor. Ang bango-bango, sarap-sarap ng amoy. At yung ating pang-apat na dish ay gagawa po tayo ng puto. At yung instant puto mix na po yung ginamit po natin. Ang brand ay White King at nagkakahalaga po ito ng 81 pesos. Ang idadagdag lamang po dito ay tubig, oil, at saka asukal. And then, po maglalagay po tayo ng cheese. Pwedeng isang balot lamang po yung gawain po natin. So, dahil medianoche, titimplahin na po natin lahat. Yung tira nating asukal. May tira pa tayong kaunti. Tapos maglalagay tayo ng 2 cups ng tubig. Gradually ang paglalagay. And then imimix hanggang sa wala na siyang buo-buo. Maglalagay daw ng 10 tablespoon ng oil. So kapag nahalo na po natin ang ayos, wala ng dry ingredients at yung oil humalo na, ngayon gagamit na po tayo ng ating molder. Ilalagay na po natin. Bali ako ay gagamit ng large size. So hindi na po ako mag-grease ng oil kasi itong ating puto mix is meron na. Para isasalang na lamang po natin. So habang ginagawa natin to is nagpapainit na din po tayo ng tubig. So dito is pwede tayong mag-toppings ng cheese. Pero ang gagawin ko is mamaya na. Kapag malapit na siyang maluto, itatoppings na lamang po natin sa ibabaw. Kulong-kulo na siya, pwede nang isalang. Lulutuin lang natin sa apoy na medium to low. Tapos yung pinakang takip po natin, nilagyan ko na din siya ng tela para sigurado. Para hindi po matuluan ng tubig yung pinakang puto po natin. So babalikan po natin yan after 15 minutes. So habang ini-steam na natin yung ating puto, ngayon ay gagamit na po tayo ng cheese. Balang size po nito ay 160 gram. Pero hindi naman po ito mapapalahat. After 15 minutes, eto na po ang ating puto at napakagandang tingnan. So ipapatong ko na yung ating cheese. Kumbaga ito ay medyo i-melts lamang po natin.
Isara lamang po natin ulit at lulutuin ulit natin ng 5 minutes naman. Okay, yung additional natin ng 5 minutes, so ito na yung itsura niya. So, ang ganda na ng cheese, medyo nagme-melt na siya sa ibabaw. So, kapag malinis na, ibig sabihin ay luto na. Diba? So, pwede na po nating hanguin. So, yung natira, lulutuin lamang din po natin. So, ito, kapag malamig na, is pwede na din po natin tanggalin sa molder po natin. Okay? Pag hindi na po siya madikit. Ay, ang ganda-ganda ng luto mga katipid tips. Tsaka yung amoy, yung bango-bango. Ano kaya ang lasa nito? So, mamaya, matitikman natin to. In-arrange ko na yung ating puto. Ang ganda-ganda mga katipid tips. So, yung ating pang-limang dish, ay gagawa po tayo ng lumpiang toge. So, puro gulay yung ating gagamitin po dito. So, yung mga gulay po natin pang-pangsit, ay gagayatin na po natin. Pero, magtitira po tayo. Hindi po natin ilalahat sa lumpiang toge po natin. Kasi mamaya is may lulutuin pa po tayo yung kasunod na recipe po nito. Kapag magagawa kayo ng lumpiang toge, maglalagay po kayo ng kamote kasi ito po talaga yung magpapasarap doon. Ayan po yung pinakang sekreto sa lumpiang toge. Bukod sa toge, mas mainam, merong kamote. Una-unahan itong ating bawang sibuyas. Hindi rin po natin ito ilalahat kasi meron din po tayong paggagamitan ng pinakang kalahati po nito. So, ito yung ating mga gulay. Hugasan na lamang po natin yan. Tapos, bumawas na din po tayo ng gagamitin natin sa susunod na dish. Yung ating toge at yung ating pong kamote. Gagamit din po tayo ng 2 piraso ng tokwa. Tapos, hinati ko yan at nilagyan ko na din po ng asin. So, maglagay na po tayo ng oil. Una ay piprituhin po muna yung tokwa na gagamitin po natin. Okay, so magtitira po tayo na tig-kalahati ng bawang at sibuyas. May paggagamitan pa po tayo mamaya. Pwede na natin ilagay yung ating kamote. So maglalagay na din po tayo ng pampalasa. Yung asin po natin, so bumili po ako ng 5 pesos. Yung tablespoon. So nakadepende man to sa dami ng ating lulutuin. Okay, tapos maglagay na po tayo ng another pampalasa po natin. So, paminta. Tapos maglalagay tayo ng isang magic sarap. Tapos, haluin lamang po natin yung ating toge. Huwag po nating i-overcook. Hot cook po lamang. Tapos ito, pwede nyo rin po i-apply na pang negosyo, diba? Maglalagay na lamang po ako ng kaunting asin, paminta ulit. Tapos, yung tokwa po natin. Okay, so isang halo na lamang po ito at pwede na po natin patayin yung apoy po natin. Nahanguin na din po natin ito. Nilagay ko lang siya sa merong patik-tikan. Halimbawa, kung nagkasabaw, hindi natin makakasama sa balot. At saka kapag half cook lang yung pagkakaluto po natin, hindi masyadong nagsasabaw itong lumpiang toge po natin. Ang unti lang naman ang niluto natin, pero diba, ang dami-dami na ng kinalabasan. So dahil malamig na yung ating lumpiang gulay, magbabalot na po tayo. Yung ipang sisil po natin, tubig na merong cornstarch. So dagdag lutong doon sa lumpiang toge po natin. Ang wrapper ko po na gagamitin ay size medium. Tapos hinimay-himay ko na din po ito para mabilis lang yung trabaho natin. So, kung hindi naman tayo masyadong nagbabudget mga katipid tips, mas better na malaking lumpia wrapper yung para mas ma-coat po natin ng ayos itong lumpia ng toge po natin. Ayan. So, mabilog. So, after po natin balutin, piprituhin na din po natin. So, dito ako magpiprito sa malutong kasi syempre yung oil natin is kakaunti na lang para hindi na siya mangalat. Para medyo malalim yung pagpiprituhan po natin.
Okay, so ito na yung ating lumpiang toge. Naka 15 pieces tayo yung binalot. So dinoble ko yung wrapper niya kasi medyo mahirap siyang balutin kasi medyo maliit. Tapos, yung labis na gulay po natin, ayan. So, inilagay ko lang siya, ipinilating ko lang siya ng maganda. So, diba, may lumpiang toge na tayo, may pang side dish pa tayong gulay. O, diba, mura na nan. Gagawa naman po tayo ng suka. Mabilisan lang. So, ilagay na natin ang suka, 100 ml. Yung asukal na tira, paminta. Tapos, dito, sa itinira natin panggisa, babawas natin tayo ng konting bawang. Tapos, lagyan natin ng asin. So, mekos-mekos lamang natin yan. At okay na po yan. Balanse na ang alat at tamis. So, sa pang-anim na dish naman po tayo. Ituloy-tuloy na natin yan. So, yung pang-anim na dish naman po natin, dahil meron po ito, tapos lumpiang toge, so bagay na bagay po ito. Magluluto po tayo ng pansit canton. So, kung ayaw nyo yung pansit canton, pwedeng bihon o kaya Mickey bihon, Mickey canton, Mickey canton bihon. So, nakadepende na sa atin. Pero, ang gagawin ko is purong canton. So, share ko sa inyo yon kung paano magluto ng canton. So, ipainit na po natin yung ating kawali. Yung tira dun sa ating pinagprituhan ng lumpia, lagay tayo ng oil. Titira lamang tayo ng kaunti kasi mamaya may pipirituhin po tayong mabilis. Kaunting oil lang yung ititira natin. Lagay na ang sibuyas, bawang. Itong karning gagamitin natin ay breast chicken. So, sinabi ko is ganang 50 pesos po lamang. So, mas better na sasabihin nyo kung magkano yung bibilhin ninyo para tumama tayo sa budget. Kasi diba, hindi natin may iwasan na minsan kapag nag-kilo is labis yung pinakang timban. Diba? Ganang 50 is ganitong kadami. So, mas maganda yung isang-isa mga katipid ka para lasang-lasa yung isa talaga. Maglagay tayo ng 2 tablespoon ng toyo. So, yung paglalagay ng ating pampalasa, kapag canton yung lulutuin po natin is hinay-hinay po lamang kasi yung canton po natin is maalat po yun. Para hindi tayo mapaalat, diba? Buti na lang, hindi ko inilahat yung paminta natin. Kung hindi, wala tayong ilalagay na paminta, diba? Ilalahat ko na sana siya sa supa kanina. Maglalagay na tayo ng tubig po natin. Bale, lulutuin po natin ay 400 grams. Maglagay tayo ng 800 ml. So, ang gusto ko sa canton is medyo masabaw. Pakukuluin lang natin yan. Okay, so mabilis lang man siyang kumulo. So, mabilis lang natin lulutuin yung canton para hindi po siya malabsa. So, kapag nahalo na po natin mabuti, pwede na po natin ilagay yung ating pong mga gulay. Tapos, yung ating bell pepper. Maglalagay tayo ng isang oyster sauce. So, maglalagay pa tayo ng isang magic sarap. So, yung preferred nating pangpalasa is pwede natin gamitin. Okay, at yung pinaka-last is maglalagay tayo ng cornstarch. So, that's it. Hahaluin ko lamang po ito saglit. And then, pwede na po natin patayin yung apoy po natin. Ito na yung ating canton. Sarap! So, yan no. Kung nakikita nyo, medyo may sabaw-sabaw yan sa gilid. Yung ating last na dish at yung ating pong pang-pitong dish ay eto na po yun, yung pika-pika po natin. Okay? So, itong hotdog na natira na 5, hahatiin po natin sa 3. Pagkatapos, lalagyan na natin yan ng kaunting slice sa dulo. Okay, so, lulutuin na natin yung ating hotdog. Tapos, lalagyan po natin ng tubig. Lalagay tayo ng konting oil. Yung tira. So, saktong-sakto yung ating mantika. Diba? Tapos, lulutuin lamang po natin to sa alalay na apoy. Huwag na po natin itong iiwanan. Halo lamang tayo ng halo para maganda ang kalabasan ng ating hotdog. Medyo malamig na yung ating hotdogs. Tutusukin na natin ang stick. So, ito yung ating
mallow bombs. Tikman natin. Sarap pala yan mga katipid tips. So, unahin natin ang hotdog, yung ating mallow bombs, and then yung ating cheese. So, ang ganda mga katipid tips. Okay, so eto na yun. Pwede naman nating ilagay lang sa pinggan, pero parang mas maganda yung itutusok natin. So, ito ay styro, binalutan ko lang siya. So, pwede rin naman sa puno ng dahon ng saging, di ba? Yun yung mga uso dati. Beautiful mga katipid tips. Wow, cute na cute ako dito. Sigurado magugustuhan po ito ng mga chikiting po natin. At ang sarap ng ating marshmallow mga katipid tips. Talagang mango. Diba? Ganda-ganda. Okay. So ngayon, yung pinakang last natin, syempre kapag bagong taon, na hindi nawawala yung prutas. Yung iba nga talagang kinukompleto yung 13 fruits. Kaya lang, meron tayong budget, kaya hindi natin kaya yung 13 fruits na yon. So, meron naman po akong biniling prutas kasi kahit papaano naman, diba? Meron prutas. Ang binibili ko is yung kinakain lamang namin. Yung kinakain ng mga bata para hindi sayang, diba? Meron tayong dalawang daranghita. Nagkakahalaga yan ng 11 pesos. Meron tayong longga ng bango. Nakakahalaga naman ito ng 28 pesos, 160 pesos ang kilo. Tapos, ito namang nabili ko pong ito, apple. Yan, dito sa lumang palengke, 3, 100. Pag pipili kayo ng apple, medyo pisilin ninyo. Kapag medyo malambot, so hindi malutong yung, diba? Ito, malutong to. So, wala tayong grapes kasi hindi na talaga kaya ng budget. Ito lang yung kaya ng budget natin. Wow! So, ngayon, yan, finish na tayo ng ating niluto. At yung ating imisin sa likod, bayaan nyo na po yan. Okay? So, ito yung ating fruits. Yan. So, diba? Ngayon, maghahain na po tayo. And then, titikman ko po ito ng mabilisan. Tapos, bibigyan din ko kayo ng pinakang costing natin dito kung nakamagkano nga po ba. Okay! Ang ganda ng ating lalagyan. So, ito nabili ko sa 578, 125 or 195 pesos lamang po yung pagkakabili ko. So, ito, hindi pa masyadong matigas. Pero, okay lamang naman po yon. Okay? Basta mahalaga doon is malamig na itong ating fruit salad. So, ayan mga katipid tips. Ang ganda. Ang social. Pero 2 ingredients lang naman yan. So, hindi ko na siya inihayang dito sa ating harapan kasi hindi talaga siya kasya. So, doon siya nagkasya sa mahabang lamesa natin. At ayan, saktong-sakto. Talagang pang medianoche ito mga katipid tips kasi magto-12 na. Gabing-gabi na ako natapos. Okay? So, hindi ba halata sa mukha natin? Titikman ko lamang po ito ng mabilisan. Okay? Para ma-share ko sa inyo yung lasa nung niluto natin. And then, costing na po tayo. Nakamagkano nga po ba tayo sa inihanda po natin pang medianoche. So, sandok na tayo. Tapos, yung ating puto, ang perfect nito mga katipid tips. So, ang ganda. Tapos, yung ating lupiang gulay. Ayun. Diba? Tapos, ayan, meron din tayong pa-fruits dyan, oh. Iginiit talaga natin yan. Yan, yung ating ice cream fruit salad. So, dito. Okay. Alam nyo ba na inabot na tayo ng lobat? So, habang nagcha-charge tayo, nagbawas na ako ng konting kalat. So, excited na ako may share sa inyo itong medianoche. So, sana may edit ko kaagad ng mabilisan, diba? Para umabot. So, uunahin ko itong canton. Sarap. Halaga dito yung ating bell pepper. Kaya kung magluluto kayo ng pansit canton, huwag niyong kakalimutan yung bell pepper. Itong canton na to, kahit iulam natin sa kanin, masarap. Tapos yung ating pure food sam, sarap ipalaman sa tinapay, ang sarap papakain. At pwede rin natin iulam, di ba? Dito sa hinanda natin, pwede hindi na tayo mag-rice, sigurado mabubusog po tayo.
Sarap ng ham. Tapos pure foods pa, di ba? Yung ating sizzling. So, ang bango ng ating sizzling, naamoy natin doon yung pinirito natin sibuyas na puti, bell pepper, and then yung ating margarine. At ang sarap din ng lasa. Magugustuhan din to ng kids nyo, ang nanay, tatay, kasi di ba, medianoche naman, so merong shot-shot yan, so pwede to. Pwedeng pang pulutan, di ba? Sarap. Ang sarap din yung iulam sa kanin. Namiss ko din itong lumpiang gulay, di ba? Ang sarap-sarap ng lumpiang gulay, mga kapatid. Ang sarap ng lasa. Tapos talagang lumpiang gulay. Tapos yung ating puto. Ang perfect ng alsa. Ang ganda. So, bali ito, natikman ko na itong mga katipid tips. Okay? Ang bango ng amoy, tapos ang sarap ng lasa niya, may pagka-milky. Ang ganda ng pagkakaalsa, tapos ang ganda ng texture, tapos yung amoy niya, ang bango. Kung tayo ay nagmamadali sa paggagawa ng puto, so recommended ko po sa inyo yung ginamit ko, ice cream. So, yun. So, kahit cream densada lang yung inilagay natin, so may pagka-creamy itong ating fruit salad. Perfect. So, overall, mga katipid tips itong share ko sa inyo. Magugustuhan niyo po ito at saka ng family po ninyo. So, itry niyo po ito. Okay, so, meron na tayong idea sa Noche Buena. Ito naman idea sa Medianoche. So, diba? Kung gusto niyo, parehas niyo yung gawin or pumili po kayo sa dalawa kung alin po yung gusto niyo pong itry. So, ngayon, na magiging tanong, yung 1.5 na pinamelengke po ba natin? Napagkasya po ba natin or nag-imbo na pa ako? So, bigyan ko kayo mabilis ang costing. Tapos, kain na po kami. Sarap na. So, yung costing ko pong gagawin, hindi ko na po i-costing isa-isa kasi masyadong hahaba po yung video po natin. So, ayan, mga naka-note po yan lahat dito. Malengke po ako. May dala po talaga akong listahan para hindi po ako mahirapan, hindi po ako magpauli-uli at maging mabilis lamang po ako sa palengke. Tapos, ayan, meron naman tayong mga resibo. Okay, so yung pinakang-grocery po natin, sa Pure Gold ko po ito binili. Yung ating ham, pineapple juice, baba marshmallow, meatloaf, yon, magkakasamahan po yon. So may total po yon na 796.75. At yung hotdog po natin, sa bilihan po ito ng frozen food, 95 pesos. At yung pinakang karne po natin dito sa Pansit Canton na inilagay po natin, 50 pesos. Tapos, ating prutas, nagkakalaga ng 139 pesos. Diba? Pwede na siya. Ating pong sa palengke, mga gulay, mga pampalasa, wrapper, mga ganon. Total nun ay 415. Kaya ang total po lahat ay 1,495.75. So, lahat-lahat na po yun, mga katipid tips ha. Ang hindi lamang kasama po doon, ay itong kanin na inihayin ko. So, dito sa ginawa po natin, pwede hindi na po tayo mag-rice kasi sigurado magbubusog na po tayo sa gulay at sa Pansit Canton. So, diba, healthy pa rin. Tapos, meron pa tayong lumpiang gulay, meron pa tayong papapaking ham, meron pa tayong sizzling, meron pa tayong puto. So, kahit hindi na po tayo mag-rice dito. Pero, naghahain pa din ako ng rice kasi merong magra-rice sa amin. Okay? So, diba, napagkasya po natin yung 1,500 pesos. So, kayang-kaya naman, basta ibabudget lamang talaga natin mabuti at kailangan meron po talaga tayong listahan at plano ng lulutuin po natin para hindi po tayo maligaw. Mahirap pong mamalengke kapag wala pong listahan. So, mapapa-over po tayo sa budget. Talagang 1,500 pesos. So, tingnan nyo naman mga katipid tips. Ang dami-dami niya ng tingnan. So, bago po ulit magtapos yung video na ito, ay uunahan ko na po kayo ng pagbati ng Merry Christmas at Advance Happy New Year po sa atin po lahat. So, kita-kita-kits na lang po ulit next year sa 2025. Salo-salo na po kami at God bless us all mga ka-tips. Okay? Maraming po salamat. Bye! Tatawagin ko na sila. Ang sarap.